At bukod naman po sa mga na bus, isa po sa mga pasaway sa kalsada ay ang mga kolorum na tricycle na madalas ay nagdudulot ng aksidente. Ang problemang ito ay sinolusyonan na po ng pamahalaang lokal ng Quezon City upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Ang ulat mula sa aming kasama si Emil Carion. Sa mga pangunahing kalsada at maging sa mga side streets ng bansa ay di pwedeng di ka makakasalubong ng mga tricycle. Ito ang mga motorsiklo na dinugtungan ng carrier, ikatlong gulong, pinaporma at dahil sa malikhaing Pinoy negosyante, bagong sasakyan na. At sa pagdating ng malawakang infrastructure and roadwork sa Metro Mega Manila, nauna na ang lungsod Quezon sa pagtutok ng mga otoridad para maisaayos ang daloy ng mga sasakyan sa kalsada. Ang minumulat namin sa kanila ay yung tamang pagpatakbo ng motor, yung speed. At dapat ang ginagawa namin ay naka-uniforme po sila. Laking problema ang mga kolorum o unregistered na mga tricycles. Huwag silang sumakay kung puno na po yung tricycle kasi madidisgrasya po sila. Sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority taong 2007 ay 5,530,052 ang lahat ng mga RMV o Registered Motor Vehicles sa buong bansa. Halos kalahati nito pala o 2,409,286 ay mga motorsiklo o tricycle. Lumago ang bilang sa taong 2011 ng mga RMV sa 7,138,942 na ito. Pero sumabay rin ang paglaki ng bilang ng motorsiklo at tricycle sa 3,206,255. Ibig sabihin, halos kalahati ng bilang ng mga sasakyan sa kalsada ay mga motorsiklo o tricycle. Disiplina, pag-iingat ang kailangan ng mga tricycle at motorsiklo sa kalsada. Ipapayo ko lang sa lahat ng sumasakay ng tricycle, dapat sumakay sila sa legal na tricycle, huwag sa kolorum. Respeto at bigayan sa kalsada para mapanatili ang kaayusan, karagdagang training ng mga drivers, motorists at pagpapatupad ng batas trapiko na may tamang higpit at political will. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.